Values Education 8, Quarter 2, Learning Competency 2C, nakapaglalapat ng mga wastong pagtugon sa mga nararanasang pagsubok sa pamilyang kinabibilangan. Ngayong araw, matututuhan natin kung paano dapat tumugon ng tama sa iba't ibang pagsubok sa pamilya. Ang tamang pagtugon ang siyang nagbibigay lakas at inspirasyon sa bawat miyembro. Narito muli ang 7 pagsubok na madalas maranasan ng isang pamilya. Lahat ng ito ay mahirap, pero kung haharapin ng tama, mas lalo tayong magiging matibay at nagkakaisa. Mga mag-aaral, kahapon nakita natin ang iba't ibang pagsubok sa pamilya. Mula sa pagkakaiba ng pananaw, pagbabago ng anyo ng pamilya, kahirapan, impluensya ng media, sakit o kamatayan at bisyo. Ngayon, tutukan natin kung paano tama at makabuluhan tayong tutugon sa mga ganitong sitwasyon. Batay sa malawak na review ni na Kerry Black at Marie Lobo sa Journal of Family Nursing, may ilang mabisang salik na nakatutulong sa mga pamilya sa harap ng pagsubok. Sa susunod na mga slide, iisa-isahin natin ang bawat estratehiya at iuugnay natin ito sa mga pagsubok na tinalakay natin sa nakaraang araw para makita ninyo ang tamang tugon na maaari ninyong ilapat sa sarili ninyong pamilya. Kapag dumaranas ang pamilya ng mabibigat na problema gaya ng pagkakasakit o pagkawala ng mahal sa buhay, madali tayong mawala ng pag-asa. Ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya at pagiging positibo, natututo tayong tingnan ang pagsubok bilang daan, hindi bilang katapusan. Halimbawa, kahit mahirap ang sitwasyon, maaari tayong humugot ng lakas sa paniniwala na may magandang dahilan ng Diyos para sa lahat ng nangyayari. Ang pamilya na may pananampalataya ay hindi madaling bumitiw, bagkus ay mas nagiging matibay sa pagharap sa hamon. Kung ang pamilya ay nagdaranas ng problema gaya ng kahirapan o pagkakaiba ng pananaw, mas nagiging mabigat ito kapag kanya-kanya ang bawat isa. Ngunit kung sama-sama silang mag-uusap, magtutulungan at handang mag-adjust, nagiging mas madali ang pagharap. Halimbawa, kung mawalan ng trabaho ang isa, maaaring mag-adjust ang iba sa gastusin o tumulong sa paghahanap buhay. Ang pamilya na marunong magbago at mag-adjust ay nakakalampas sa kahit anong pagsubok dahil hindi sila natitinag ng pagbabago sa sitwasyon. Maraming pagsubok sa pamilya ang nagsisimula o lumalala dahil sa kakulangan ng komunikasyon. Madalas ito ang ugat ng alitan o hindi pagkakaunawaan. Kapag ang pamilya ay natutong makinig sa isa't isa, lalo na sa oras ng sigalot o problema, mas madaling mahanap ang solusyon. Halimbawa, kung may away sa pagitan ng mga kapatid, maaaring mauwi ito sa malalim na tampuhan kung walang bukas na pag-uusap. Pero kapag natutong magsabi ng totoo, nakikinig ng walang panghuhusga, at nagbabahagi ng damdamin, mas napapanatili ang kapayapaan sa tahanan. Isa sa pinakamalaking pagsubok ng maraming pamilya ay ang kahirapan sa pera. Kung hindi ito mapapamahalaan ng maayos, nagdudulot ito ng stress, away, at minsan ay pagkawasak ng relasyon. Kaya't mahalaga ang pagtutulungan sa budget, pag-iwas sa luho, at pagtitipid para sa mas mahalagang pangangailangan. Halimbawa, sa panahon ng sakit, malaki ang magagastos ng pamilya. Ngunit kung may ipon at maayos na pamamahala, hindi sila basta-basta matitinag. Ang tamang paggamit ng pera ay hindi lang tungkol sa kabuhayan, kundi tungkol din sa pagkakaroon ng kapayapaan sa tahanan. Mga mag-aaral, sa oras ng lungkot o bigat ng problema gaya ng hiwalayan o pagkawala ng mahal sa buhay, napakahalaga ng pagkakaroon ng oras para sa isa't isa. Ang simpleng pagkain ng sabay-sabay, pagdiriwang ng tradisyon, o pagsasama-sama sa isang kasiyahan ay nagbibigay ng lakas at saya kahit sa gitna ng pagsubok. At kung minsan, hindi sapat ang pamilya lamang. Kaya't mahalaga ring humingi ng tulong sa kamag-anak, kaibigan o komunidad. Ang suporta mula sa iba ay nagsisilbing dagdag na lakas para muling makatayo ang pamilya at magpatuloy sa buhay. Mga mag-aaral, nakita natin na may iba't ibang paraan para harapin ang mga pagsubok sa pamilya. Ang pagkakaroon ng positibong pananaw, pananalig sa Diyos, pagkakasundo ng bawat miyembro, bukas na komunikasyon, at tamang pamamahala ng pananalapi. Kapag natutuhan nating isabuhay ang mga ito, nagiging masanda tayo sa anumang hamon. At higit sa lahat,
Unti-unti tayong nagkakaroon ng isang mahalagang katangian na siyang susi upang manatiling matibay at buo ang pamilya sa kabila ng anumang pagsubok. Ang tawag sa katangiang ito ay resilience o katatagan. Ito ang kakayahang bumangon muli matapos ang anumang pagsubok. Hindi nito ibig sabihin na hindi tayo nasasaktan o nahihirapan, kundi kaya pa rin nating magpatuloy. Ang resilient na pamilya ay hindi basta sumusuko, kundi patuloy na nagmamahalan at nagtutulungan kahit sa gitna ng matinding problema. Para sa ating performance task, kayo ay magkakaroon ng dula-dulaan o role-playing. Hahatiin ang klase sa 7 pangkat. Bawat pangkat ay bibigyan ng isang pagsubok sa pamilya na tinalakay sa nakaraan. Sa pamamagitan ng roleplay, ipakita ang tamang paraan ng pagtugon. Group 1. Pagkakaiba ng pagpapahalaga ng mga henerasyon. Ipakita ang isang sitwasyon kung saan nagiging magkaibang pananaw ng magulang at anak tungkol sa isang mahalagang desisyon. Halimbawa, desisyon sa pananamit, pagpili ng kurso, o kung sino ang barkadang sasamahan. Group 2. Pagbabago ng anyo ng pamilya. Ilarawan ang reaksyon ng pamilya kapag nagkakaroon ng malaking pagbabago sa kanilang tahanan o pamilya. Halimbawa, muling pagpapakasal ng magulang, paglipat ng tirahan, o pagdating ng bagong baby sa pamilya. Group 3. Pagkawatak ng pamilya. Isadula ang isang pagkakataon na ang pamilya ay hindi buo. Halimbawa, pag-alis ng isang magulang para magtrabaho abroad, hiwalayan ng magulang, o pagkakaroon ng lolo't lola mula sa malayong lugar. Group 4. Kahirapan. Ipakita kung paano hinaharap ng pamilya ang kakulangan sa salapi. Halimbawa, hindi sapat ang pera para sa pangmatrikula o kulang ang budget para sa pagkain. Group 5. Media at teknolohiya. Isadula ang epekto ng labis na paggamit ng gadgets o social media sa relasyon ng pamilya. Halimbawa, anak na laging naka-cellphone at napapabayaan ng pag-aaral, pagkakaroon ng cyberbullying, o pag-aaway dahil sa oras na ginugugol sa online games. Group 6. Sakit at kamatayan. Gumawa ng eksena na nagpapakita kung paano nagpapatuloy ang pamilya kahit may karamdaman o pagkawala ng isang mahal sa buhay. Halimbawa, may kapamilyang may malubhang sakit, pagkawala ng lolo o lola, o pagkamatay ng breadwinner. At Group 7, bisyo. Ilarawan ang sitwasyon kung saan nagiging problema sa pamilya ang bisyo ng isang miyembro. Halimbawa, magulang na lulong sa alak, kapatid na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, o anak na sobra sa online gambling. Narito ang magiging batayan ng ating performance task. May 4 na pamantayan tayong susundan. Una, pag-unawa sa pagsubok. Dapat malinaw na maipakita kung ano ang hamon ng pamilya na inyong ginagampanan. Ikalawa, pagpapakita ng wastong tugon. Dito natin makikita kung paano ninyo ipinapakita ang tamang paraan ng pagtugon sa pagsubok. Ikatlo, pagkakaisa ng grupo. Lahat ay dapat makibahagi at may ambag sa roleplay. At ika-4, pagganap at pagpapahayag. Malinaw, maayos at kapani-paniwala ang pag-arte at pagsasalita ng bawat isa. Ang bawat pamantayan ay may 5 puntos, kaya't siguraduhin na sama-sama ninyong gagawin ang pinakamahusay na pagtatanghal. Ngayon, maglaan tayo ng ilang minuto para sa sariling pagninilay. Isipin ninyo ang mga pagsubok na naranasan o nararanasan ng inyong sariling pamilya. Ano sa palagay ninyo ang natutuhan ninyo sa activity na ito? Paano ninyo maaaring ipakita ang wastong tugon sa mga pagsubok sa inyong pamilya? Ano ang natutuhan ninyo tungkol sa pagtutulungan at pagkakaintindihan sa pamilya? Maaari kayong magsulat ng maikling sagot sa inyong notebook o journal. Tandaan, ang layunin ng pagninilay ay mas maunawaan at mapahalagahan ang kahalagahan ng bawat pagsubok. Bago natin tapusin ang ating aralin ngayong araw, tandaan natin ang isang mahalagang paalala. Walang perpektong pamilya. Kahit gaano man kaayos o kagulo ang isang pamilya, normal lang na dumaan sa pagsubok
at hindi pagkakaunawaan. Pero ang mas mahalaga ay kung paano natin hinaharap ang mga hamong ito sa pamamagitan ng pagkakaroon ng wastong pananaw, pagtutulungan, pagmamahalan at pananampalataya. Hindi kailangan maging perpekto ang pamilya para maging masaya at matatag. Ang kailangan ay mga taong handang magmahal, umunawa at bumangon muli kapag may hirap na dumating. Kaya sa susunod na may pagsubok, alalahanin ninyo, ang sukatan ng isang pamilya ay hindi pagiging perpekto, kundi ang kakayahan nilang manatiling buo at nagmamahalan. At hanggang dyan lamang po ang ating aralin para sa linggong ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!